Kamusta mga kakaiba? Bago natin simulan ang ating kwento, ay nais ko lamang magpasalamat sa lahat ng nag-follow sa page at nag-subscribe sa ating YouTube channel. Napakalaking tulong po nito sa amin upang magpatuloy gumawa ng mga kwento na inyong napapakinggan. Kaya kung ikaw ay HD pa, naka-follow sa page or naka-subscribe sa channel, ay click mo na yan at maging parte ng Kwentuhang Kakaiba family. Maraming salamat. Simulan na natin. Sa isang liblib na probinsya sa Pilipinas, may isang baryo na matagal nang hindi pinupuntahan ng mga tao. Ito ay ang Sitio Balete. Hindi ito makikita sa mga mapa at bihira lang itong banggitin ng mga tao na kakaalam nito, lalo na kapag gabi. Ayon sa kwento ng matatanda, dati itong masiglang komunidad. May mga batang naglalaro sa kalsada, mga magsasakang nagbubungkal ng lupa, at mga pamilyang masayang nagsasalo tuwing gabi. Pero isang araw, mayroon hindi maipaliwanag na pangyayari. Isa-isa, naglaho ang mga tao na talagang misteryoso ang pagkawala. Walang bangkay, walang bakas, parang nilamon sila ng lupa. Lumipas ang maraming taon at tuluyan nang nakalimutan ang Sitio Balete hanggang sa dumating si Nilo. Isang videographer si Nilo na naghahanap ng kakaibang content. Narinig niya ang kwento tungkol sa baryo at nagpasya siyang tuklasin ito. Bit-bit ang kanyang kamera at lakas ng loob, pumasok siya sa masukal na daan papunta sa lugar. Pagdating niya, agad niyang napansin ang katahimikan. Walang ibon, walang hangin. Kahit ang mga dahon ay tila ayaw gumalaw. Okay, this is creepy, bulong niya habang kinukunan ng paligid. May mga bahay pa roon, luma, sira-sira, pero tila may mga bakas ng buhay. May nakasabit pang mga damit, may nakahain pang mga lumang pinggan sa mesa. Para bang iniwan ang lahat sa isang iglap. Habang palubog ang araw, napansin ni Nilo ang isang maliit na kapilya sa gitna ng baryo. Napagdesisyonan niyang doon na lamang muna magpalipas ng gabi. Pero pagsapit ng dilim, nagsimula ang kababalaghan. May narinig siyang mga yabag sa labas. Dahan-dahan, paikot-ikot. Akala niya may hayop lang, pero nang silipin niya sa bintana, wala siyang nakita. Biglang may kumatok. 3 beses. Tok, tok, tok. Hello? Tanong niya habang pinipilit maging kalmado. Walang sumagot. Binuksan niya ang pinto, ngunit wala naman kahit na sino, pero paglingon niya sa lupa, may mga bakas ng paa, basa, parang putik o dugo. Unti-unti itong gumagalaw papasok sa kapilya. Doon na siya kinabahan. Mabilis niyang sinara ang pinto pero biglang namatay ang ilaw ng kanyang kamera. Sumunod, narinig niya ang mahinang bulong. Hindi isa, hindi dalawa. Marami. Parang sabay-sabay silang nagsasalita. Sumama ka na sa amin. Dito ka na lang. Hindi ka na makakaalis. Napaatras si Nilo nanginginig. Pilit niyang binuksan ang kamera at sa sandaling umilaw ito, nakita niya sa screen ang mga tao sa paligid niya. Mga anino, mga nakatayo, nakatingin, mga mukhang bulok at walang mata. Pero nang itaas niya ang tingin mula sa kamera, wala na naman sila. Hanggang sa maramdaman niya ang malamig na hininga sa kanyang batok. Hindi ka nag-iisa. Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya nakita ang isang babae. Maputla, mahaba ang buhok at nakangiti. Pero ang bibig niya ay umaabot hanggang tenga. Biglang nag-blackout ang kamera. Kinabukasan, may mga mangingisdang napadpad malapit sa lugar. Nakita nila ang kamera ni Nilo sa labas ng baryo. Subalit walang kahit anong bakas ni Nilo. Pero nang panoorin nila ang huling video, makikita si Nilo nakatayo sa gitna ng baryo. Ngumiti siya sa kamera. Pero ang mga mata niya, wala na. At sa likod niya, unti-unting nagsilitawan ang mga tao. Matagal nang nawala. Nakatingin, nakangiti, naghihintay.
Simula noon, kumalat ang kwento sa Sitio Balete na hindi ka lang mawawala roon, kundi magiging bahagi ka rin ng mga naghihintay ng susunod na bibisita.